Graduating ako ng elementary nang magkahiwalay ang aking mama at papa. At ang dahilan ay hindi naiiba sa rason kung bakit mayroong hindi buong pamilya, babae. Babae ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay ang aking mga magulang. Isang family driver si papa at dahil stay-in ay lingguhan o buwanan siya kung umuwi sa amin. Daling si papa sa labandera mismo ng kanyang amo. At lahat ng iyon ay nakarating kay mama sa hindi ko malamang kadahilanan. At sa paghihiwalay nila ay ako, ang bunso kong kapatid na babae at si mama ang magkakasamang namuhay. Bilang panganay ay ako ang naging katuwang ni mama. Yun nga lang, dahil sa pagiging close namin ay nasurpas namin ang pagiging mag-ina na dahilan upang ang lagusan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hindi naman sa pagyayapang ay maaluban kaming magkapatid noong aming kabataan. Pera, pagkain, laruan at kung ano-ano pa na wala ang iba. Private school kami nag-aaral ng nag-iisa kong kapatid na babae at ako ang panganay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alan, 32 years old, may kinakasama at may dalawa rin kaming anak. Isang family driver si Papa na kung umuwi sa amin ay tuwing araw lamang ng Sabado. At si Mama naman ay isang regular na factory worker. Katulad rin ng iba, ay lolo at lola rin ang siyang aming naging tagapagbantay o tagapag-alaga kapag nasa trabaho ang aming mama at papa. Pero ang bagay naman na iyon ay hindi rin nagtagal dahil kailangan sila sa probinsya. Katulad rin ng ibang kabataan ay maaga kaming natuto ng kapatid ko sa gawaing bahay lalo na noong umuwi na ng probinsya. Ang lolo at lola wala naman kaming ibang aasahan kapag nasa trabaho si mama. Si papa naman kasi ay weekend lamang nasa amin at napakabihira kong aming makasama ng weekdays. Hindi sa pagyayabang, elementary pa lamang ako ay nakitaan ako ng gandang lalaki noong aking kabataan. At madalas akong makakuha ng kapirasong papel na nakasuksok sa aking bag at may nakasulat na I love you. Alam mo, crush kita. At kung ano-ano pang paramdam ng buhay na mayroong nagkakagusto sa akin. Pero ang maayos namin na buhay na iyon ay natapos din noong kami ay elementary. Simula noong magkahiwalay ang aming mga magulang. Nalaman kasi ni mama na mayroong babae si papa. Kaya naman as in ay bata pa si mama noong magkahiwalay sila ni papa. Bukod doon ay lamang ng 12 years gap sa edad si papa kay mama. Na ang sabi pa ni mama, madalas niyang kwento, napilit lamang di umano siya. Kaya nakasal kay papa. Bagay na hindi ko naman mapaniwalaan kung totoo ba o hindi. Meron ba nun? Nagkaroon pa ng konting suyuan pero talagang matigas si mama at gusto'y palaging kami raw ang lalayas kapag magpupumilit si papa na uuwi sa bahay. Simula noon, bukod sa neleche si mama sa kanyang trabaho nang dahil sa kakabantay sa amin ay kaming tatlo na lamang ang magkakasamang namuhay. Maganda si mama. At noong malaman ng ilan na hiwalay na si mama at papa, ay may mangilan-ngilang gustong lumigaw kay mama. Napilitang mag-resign sa trabaho si mama at pasukin ang kung ano-anong racket, mabuhay lang kami sa araw-araw. Napalipat din kaming magkapatid ng school, private to public, noong pumasok kami ng high school. At sa takot na makuha kami ni papa, kahit ang pagtitinda ng kung ano-anong kakanin at lutong ulam, isang pwesto di kalayuan sa aming school, ginawa ni mama.
Hindi naging madali ang high school days ko bilang panganay dahil walang permanenteng pinagkakakitaan si mama. Dahil nag-aalala si mama na baka kunin ni Papa ang sino man sa aming magkapatid, ay pinahunto muna niya ng pag-aaral ang nakababata kong kapatid at isinasama niya ng pagtitinda sa kanyang pwesto malapit sa kung saan ako nag-aaral. Pressure ang inabot ko ng mga panahong iyon na para bang napakalaking responsibilidad ang naghihintay sa akin. Lalo't alam ko na halos kalahati ng kinikita ni mama ay sa aking pag-aaral na pupunta. Pag-araw ng Sabado at Linggo ay katuwang ako ni mama sa pagtitinda ng ihaw-ihaw sa harap ng basketball court sa lugar namin. Nakakapanibago dahil ang bagay na iyon hindi naman namin dati ginagawa. Kung minsan naman ay nakakarinig ako ng kung ano-anong salita na di umano'y kami ay naghihirap na. Sa gitna ng mapanubok na pakikipagsapalaran, nakatapos ako ng 4 na taon sa high school. Ang simula ng aking buhay kung saan full-time katuwang na ako ni mama sa pang-araw-araw para mabuhay at para mapag-aral naman si Bunso. Hindi sa pagyayabang, maganda si mama. Bukod sa pagiging maputi at may itsurang pagmumuka, ay isa si mama. Sana kita kong may magandang hubog ng pangangatawan sa lugar namin. Partida. Sa dami ng kababaihan dito tapos may 2 anak pa si mama. Nasabi pa ng ilang loko-loko ay matanda na raw kasi si Papa. Kaya mahina ng pumalo. Kaya ayun, hindi niya nagawang pabagsakin ang karakas ni mama. Nabilang kanilang panganay na anak, ay aminadong medyo malapit sa katotohanan ng kanilang naiisip. Dahil mula nang ako'y magkaisip, nabatid kong hindi uso sa kanila ang labing-labing. Hindi ko alam kung sino ba sa kanila ang walang hilig. Nakagraduate ako ng high school na halos magkasing tangkad lamang kami ni mama. 5'4" lang naman din siya. Noong makatapos ng elementary ang kapatid ko, ay nagplano akong magtrabaho sa factory. Pero ang sabi ni mama, bakit hindi ako mag-aral ng college kahit 2 taon? Magpalit lang daw muna ulit kami ng kapatid ko. 2 taon lang naman. Bagay na napagkasundoan naman namin ng kapatid ko. Bagamat may itsura akong lalaki, ay talagang nag-focus ako sa aking pag-aaral para kay mama. Never akong nagkaroon ng jowa noong high school at kahit noong college. Kung noong high school, pag out ko ng school, rekta na ako sa karenderya ni mama. Noong college naman uwi na ng bahay. Kaya pagdating sa karanasan bilang may katipan, lack of knowledge ako dyan. Mechanic ang kinuha ko. At nung makatapos ng 2 taon, nakapagtrabaho naman ako bilang forklift maintenance sa isang kilalang zone sa Cavite. Na-regular ako at dahil 4 hours OT, malaki ang aking sinasahod. Kaya lang, hindi ako nakontento dahil may nag-aaral akong kapatid at gusto ko nang pahintuin ang pagtatrabaho si mama. Sa pinagsamang kayod namin ni mama ay nakatapos ng high school ang kapatid ko. At doon ako nakaisip na pasukin ang pag-iibang bansa. Wala naman ng ibang aasahan si mama dahil hiwalay na sila ni Papa. Inabot ako ng halos 1 taon bago tuluyang nakaalis ng Pilipinas. At sa aking pag-iibang bansa ay dala ko ang pag-asang babago sa aming buhay at darating ang araw ay hindi ko na kailangan pa ang umalis pa. Noong magsimula akong magpadala sa aking nag-iisang magulang at kapatid, ay tuluyan ko nang napahinto ng pagtatrabaho si mama. Nagtuloy ng college ang kapatid ko at kahit papano ay malaki ang ipinagbago ng kanilang pamumuhay. Naranasan ko ang pakiramdam ng malayo sa pamilya. Pagamat ganon, ayos na rin at kahit papano ay naibigay ko ang kanilang pangangailangan.